Hi there mga kapatid, it's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel. But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and paki-like and share mo na rin. Hi there mga kapatid, it's me again. So for today, ito yung utang ko nung nakaraan na sinabi ko na magbibigay ako ng opinion ko sa mga comments. As we can see, 8 days ago na ito yung upload ko na video. And kung sino man ang may-ari ng account na ito, I don't know, siguro lalaki siya or babae, I'm not quite sure. Because, siguro apelido niya yan. And, eto, and then, Aliyah, I don't know. So, basahin na lang natin yung negative comment niya dun sa in-upload kong video. Sabi niya dito, hahaha. I'll try to intindihin yung comment niya. Medyo kulang-kulang kasi ng letter. So, siguro gusto niya sabihin dito, hindi manunumpa siguro yan or manumpa yan si Sarah kasi lahat ng sasabihin panay kasinungalingan. Siguro, and then gusto niya siguro sabihin dyan siya magaling or something like that. But I don't know. Kasi nakalagay lang dyan siguro dyan galing yan. So, I don't know. So, parang gusto lang niyang sabihin dito na hindi manunumpa si Sarah kasi lahat ng sasabihin niya is puro kasinungalingan. So, yun lang yung parang bulk ng comment niya. Well, kung sino ka man na nag-comment nito, obviously, ang pinapanood mo lang is yung mga bias na mainstream media. For sure. Kasi sila naman nagko-cover, lahat naman sila against kay VP. So, later on, ipapakita ko sa'yo para maunawaan mo ng mabuti at hopefully may i-deliver ko siya ng malinaw sa'yo kung sino ka man na nag-comment sa video ko na to, yung in-upload ko nung ito yung hearing ito. I think this is the second time yung nandyan si Kong Marcoleta and even ex-President Gloria Macapagal Arroyo na ito yung time na umalis si VP pagkatapos niyang magbigay ng parang opening statement, I think. And then umalis din siya, nagpaalam naman siya ng maayos kasi nga alam naman natin na wala naman din silang mapupuntahan kasi alam naman natin na ang gusto lang mangyari ng mga buhayan na yan sa Congress ay gipitin siya or naghanap lang sila ng dahilan para maging grounds yun para sa impeachment niya na pinaplano nila. Kaya useless din kasi nung nakaraan na, kung maalala nyo yung nakaraan na hearing dyan, hindi naman yung budget ng 2025 yung inaano nila at sinabi na rin niya doon na yun nga ipapaubaya na niya sa Congress yung budget kung i-approvehan ba nila or hindi. So yun, so yung isa pa na comment, let us see this one. I-open ko din lang. So eto, 6 days ago naman ito, sinabi niya dito kung sino man ito, sabi nila parang may rebellious spirit ang VP mo, Brad. So kung sino ka man na may-ari nitong account na ito, first and foremost, kung pinanood mo yung vlog ko, mukha ba akong Brad or mukha ba akong lalaki? Hello, obvious naman 'di ba na babae ako. So hindi ko alam kung anong iniisip mo. Well, ayoko naman maging harsh, pero so yun, concentrate na lang ako dyan sa comment mo. Tapos sabi niya dito bakit hindi siya umattend sa mahalagang budget hearing. Para sabihin ko sa'yo, kung sino ka man na nag-comment sa video ko, hindi pa malinaw sa'yo na uma-attend siya. Kaso nga, hindi nga appropriate yung mga pinagtatanong nila doon. At kung hindi mo pa rin nagigets hanggang ngayon kung anong purpose nila, kung bakit nila pinapa-attend si VP Sara despite the fact na nag-present na siya, 'di ba, ng 2025 budget hearing, dun sa budget hearing sa Congress. Ewan ko kung nasaan po ang utak ninyo, kung nasa talampakan po ba o dahil nilamon na rin po kayo ng bias na mainstream media
for sure, ang pinapanood nyo lang po ay yung mga balita na nanggagaling sa mga bias na mainstream media. If I were you po, para maunawaan yung mabuti or para mahimasmasan po kayo, ang panoorin nyo po ay SMNI. Kasi ang SMNI lang po ang nagbibigay ng totoong balita sa ngayon. Napilit pa rin nila na kinikitil, di ba? Hindi ko rin alam kung aware po kayo sa mga pinagagawa ng mga bias sa Congress ngayon. At hindi ko rin alam kung saan mo po kinuha itong idea mo or sa pagkakaalam mo na may rebellious spirit si VP. Parang mali po yata yung ina-address niya dito. Hindi po para kay VP yan. Kasi kung tutuusin, alam naman natin kung sino talaga yung gumagante laban sa mga Duterte. So hindi ko po alam kung ano pong ibig niyo sabihin dito. Pero malinaw na malinaw po na mukhang nilamon na nga po kayo ng mga bias na mainstream media. The way pa lang po na gumawa kayo or nag-comment kayo sa video ko, na yung patunay na one-sided po kayo. Hindi nyo po, siguro nga po hindi ko alam kung pinanood nyo yung buong video nito, or kung nanonood din kayo sa mga ina-upload ng mga taga SMNI. Kasi kung doon kayo nanonood, for sure malinaw or alam nyo po kung ano yung totoo. So para sagutin po yung inquiry nitong dalawang to, kung sino man po tong mga nag-comment na ito, ay ipapakita ko po sa inyo. Sana nga napapanood nila. Kung hindi man nila napanood, at least nakomentan ko yung or nabigyan ko ng opinion yung mga comment nila, na para sa akin hindi naman naaayon, or ewan ko, baka siguro may masabi lang, or pwede rin naman itong planta lang din ng mga makakaliwa. Alam mo yun, para may masabi lang na, kasi yung mga yan para po sa kaalaman ng lahat. Yung iba po kasi na nagko-comment sa mga videos, lalo yung mga minsan di sila nagpapakita ng mukha nila, or ano man tawag ito, kagaya niyan, mga letter lang, ganyan, or emoticons. Though, yung iba naman na may emoticons, like yung sa akin naman, kagaya ko, yung logo ko, pinik ko lang yan. Pero, ibig kong sabihin, yung mga iba dyan, planta lang or ginawa lang talaga na email, ganyan. Mahahalata nyo din naman yung sa, yung parang, yung flow ng mga, kunyari, yung mga videos or something like that, or yung kapag nagko-comment sila, yung iisa lang talaga yung linyahan nila, pare-parehas lang, and then the way sila na mag-type, parang pare-parehas lang, minsan bobo-bobohan yan, ganyan, tapos yung iba naman pare-parehas lang yung ginagamit na words, tapos pare-parehas lang sila nung pagkakinat nila, or paulit-ulit sila, parang nag-flood comment sila, ganyan. So, marami kasing troll din eh. Pero ito, hindi ko naman sa na dinided mo or something. Kaya lang kasi hindi ko lang siya nabigyan ng panahon nakaraan. Tapos binalikan ko lang, and then gusto ko kasing explain din dito ngayon sa video ko. So, kung tao man ito, kung totoo mang tao itong mga nag-comment na to, ito po, makinig po kayo, dahil ipapakita ko po sa inyo yung pinost po ni Sir Jason sa kanyang page. Actually, matagal na ito, I think 3 days ago na yata ito, na pinost ni Sir Jason sa. Siguro naman pagka pinakita ko sa inyo, ay maiintindihan nyo na po. Kasi alam naman natin na yung ginagawa nilang hearing doon sa Congress ay hindi para anong tawag nito, para malaman or kasi sa totoo lang, alam naman talaga nila na yung totoo, na wala naman talagang pananagutan dyan si VP Sara, kasi alam naman natin na ginamit niya talaga sa tama yung binigay sa kanyang budget, na yung confidential fund na yan, confidential funds na yan, na 125M. And then yung mga ginagawa lang ng buhaya doon, yung mga nasa Congress, is to parang dalawa kasi yun eh, gusto nilang ipahiya si VP, tapos isa pang intention nila is yun nga, nagkumukuha nga sila ng pwede nilang magamit laban sa kanya para ma-impeach siya, di ba? So eto, babasahin ko na lang sa inyo yung sinulat ni Sir Jason Sa. So eto po yung post ni Sir J 3 days ago, Sir J Sonsa. So, babasahin ko na lang po ha, at dahan-dahanin ko po para maintindihan po nung dalawang nag-comment
regarding dyan sa hearing ni VP Sara sa Congress. Sana nga po maintindihan ninyo dahil nakatagalog naman din eh. So, madali lang naman po siyang maintindihan, di ba? At kung hindi nyo pa rin po maintindihan, kung gusto nyo pong malaman yung totoo, pwede nyo naman puntahan yung page ni Sir Jason sa Facebook. So, kinuha ko po ito dun sa post ni Sir Jason sa Facebook. Sinabi niya dito na COA clears the office of the Vice President. Ibig sabihin, clear na po siya, si VP sa COA. Kasi diba nagsubmit naman siya doon ng report niya kung saan niya ginamit yung confidential fund on the 125 million confidential fund issue. Walang mali sa paggamit ng alinmang bahagi ng 125 million confidential and intel funds. So yun ang sabi ni Sir Jason sa. So walang katiwalian, walang ninakaw, walang ibinulsa, lahat ay naayon sa batas at mga alituntunin ng Commission on Audit or COA. So malinaw yon. So sa dalawang nag-comment na yon, siguro naman 'di ba, malinaw ang pagkakasabi ni Sir Jason sa dito. Na ipaliwanag naman niya sa Tagalog. So, lahat ng paratang laban kay Vice President Duterte at sa tanggapan ng pangalawang Pangulo hinggil sa 125 confidential and intel funds ay pawang walang basihan, malisyoso at paninirang puri lamang. Yon. So, gets? Nakuha po kung sino man po yung dalawang nag-comment na yon. Nakuha nyo po. At kung sino man po yung mga iba pa dyan na nang-question. Siguro naman, di ba, malinaw pa sa sikat ng araw. Di ba? Na walang basihan yung mga pinaparatang nila sa kanya. Kay VP Sara. So, sana po buksan po natin ang ating kaisipan. At wag lang po basta tayo maniniwala kung ano man po yung napapanood natin sa telebisyon, di ba? Or kung ano man po yung mga nakasulat minsan sa dyaryo, alamin po natin kung yun po bang mga nagbabalita or nagbibigay sa inyo ng impormasyon ay may basihan po. Ito po, mula na po ito sa COA. Ngayon, sana po matigil na po yung mga tanong ng tanong or hingi ng paliwanag kay VP dahil malinaw na po dyan. As I said po, kung gusto nyo pong puntahan yung page ni Sir Jason Sa, nandiyan na po. Sa Facebook page niya, hanapin nyo lang po yung pangalan ni Sir Jason Sa. And madami din naman pong nag-share nito sa mga hindi pa po nakakaalam. Marami naman pong mga ibang mga influencers, vloggers na nag-share po nito at nag-vlog po nito. Ngayon, kaya ko lang po din po kinover or sinama sa video ko ngayon dahil po sa dalawang nag-comment nga po na yon na halata naman din na against lang sila kay VP. Kaya sila nagsasabi ng ganon. So, eto na po yung kasagutan sa tanong ninyo at yung nanghingi pa dyan ng kay VP. Yung pag-appear niya. Well, eto naman kasi lumampas naman na matagal na yun, yung comment niya na yun. Pero syempre, nasa sa akin na po kasi yun dahil gusto ko po talagang sagutin yun. Talagang pinatulan ko po kasi sa totoo lang po, marami pa rin po talagang hindi nakakaintindi at nakakaunawa. Yung iba kasi kahit na nandiyan na nakalatag minsan, close na po kasi yung nila yung pag-iisip nila. Ayaw na po nilang intindihin, kahit alam po nila yung tama, minsan hindi na po nila talaga gustong intindihin or ini-ignore lang nila yung totoo. May mga ganong tao po kasi. So, yun lang po ang paliwanag ko dyan. At marami naman din na nag-comment sa baba. Siguro kukuha lang ako ng isa, tingin lang po ako. So, yun. Ito nga, totoo din naman ito, pero ang ingay-ingay. Kahit ngayon, kahit 3 days na yan, marami pa rin yung mga nag-iingay. Kasi nga, hindi nga totoo, hindi nila matanggap. Na wala naman talaga kasalanan si VP dyan eh. Tsaka nagtatrabaho lang tama si VP Sara. Ngayon, kung ayaw nyo siya, nasa inyo na po yan. Masyado na po talagang sarado yung utak ninyo. At hindi ko po alam kung ano po ba ang ipinaglalaban pa ninyo. Alam nyo naman po na wala naman po talagang ginawang kamalian si VP Sara dyan. At alam po natin na hindi po kurap ang mga Duterte. Yun lang po masasabi ko dyan. Tsaka ito, totoo din to, yung stick to the plan nila.
ni Tambaluslos. Pero sa totoo lang nabasag kasi yan yung plano nila na yan Siguro nga may mga niluluto na naman silang action ngayon para gipitin si VP Sara. So yun, so enough for that. In-explain ko lang po. By the way, meron pa po pala akong ipapakitang video. Para lang pampa good vibes lang. Hindi naman akin tong video na ipapakita ko na susunod. Pero most likely related pa rin dito sa topic natin na to. So, tong next na video papakita ko sa inyo, shout out po sa may-ari ng video na to. Very entertaining po siya at thank you sa nakaisip. Bali, sa TikTok. Ang pangalan po ng may-ari ng video, si Yours Truly Amor. Siya po yung may-ari ng video na to. Ang galing-galing ng pagkakagawa niya. So, let us watch guys. Matutuwa kayo talaga. May kung saan po nagastos yung 125 million? Was it spent in accordance with the rules, regulations, and protocol on the expenditure or on the use of confidential funds? Yes, Mr. Chair. As indicated sa accomplishment report ko, na-liquidate naman po nila based on confidential expenses as required by the joint circular po. Bakit nag-issue po kayo ng notice of disallowance? Mr. Chair, as to yung first finding, meron po kasing specific requirement ang joint circular na document na hindi po nila na-submit or nag-submit sila pero hindi po sufficient siya to answer the requirement of the joint circular, Mr. Chair. Yeah. Yung 125 million, parang ginamit po yan in 132 areas. Hindi po ba sa tingin ng COA medyo medyo imposible? Based on other parang okay lang Kami naman po ay siya. gumagamit din po ng intelligence fund. Ay nanggaling po ako sa service Mr. Chair, ang identified lang po ay number of areas pero pwede din pong i-consider yung kung ilang tao po yung pinag-spendan ng funds, Mr. Chair. But the liquidation report does not say so. In-assume na lang ninyo yun Mr. Chair, meron po silang submitted na mga documentary evidence. Okay. Diba? Ang galing. Sunod ka ngayon. Ganda ng tawa ni VP doon So, yun. Ang ganda ng tawa ni VP doon, diba? So, kudos kay Yours Truly Amor, ng may-ari ng account nito. Itong may-ari ng clip na to. Napakagaling ng pagkakagawa niya at nakakatawa talaga. So, yun. Let's move to our next topic. Before that pa pala mga kapatid. So, thank you so much kay Sir Jason Sa. I didn't expect this one today. Kasi hinahanap ko yung sa report nga. Yung regarding dun sa COA. Tapos bigla ko siyang nakita. Thank you so much Sir J kasi shinare nyo po yung video. Ito kasi totoo lang ito, every time na napapanood ko siya, naiiyak po talaga ako kasi I always remember yung nangyari dun sa KOJC. Ito nung time na nagra-rally sila sa Liwasan, I think. And then I saw this video tapos na-touch talaga ako. So I decided to re-upload it kasi mahirapan na akong hanapin pagka hindi ko siya nire-upload that time. So every time nauuwi ako minsan galing work, lagi ko siyang pinapanood, most especially yung sa song. Every time na maririnig ko siya, iiyak ako minsan, or most of the time. Tapos pagka kunyari super pagod ako, talagang yan lang yung parang pang ano ko ng pawi ng pagod ko. So eto ginamit nila dating jingle ata nung time na nag-rally sila sa Liwasan, nung KOJC Siege ata. Oh yeah, yun yung part na yun. Tapos nung lagi kasi akong nakatutok. So one time nakita ko to, yung kinumpo siya, kinantangan ni Stephanie. Naalala ko yung pambubudol sa atin na
tama yung sinabi dito ni Sir J na since ito mag-election na naman, please lang mga kababayan, this time maging maano na tayo, maging smart na tayo sa pagpili ng mga ihahalal natin na uupo, na yung alam natin na hindi lang pansariling interest yung gagawin nila. So I would just like to read yung message dito or yung caption ni Sir J. So good morning Pilipinas. So ito Wednesday, October 2nd, 2004. Sa Pilipinas, October 3 na. So ang ganda kasi nung title ng song, There is no fear in love. So ikadalawang araw ng Certificate of Candidacy filing para sa 2025 national and local elections sa Manila Hotel Tent at sa mga iba't ibang COMELEC filing centers. Pag-aralang mabuti ang mga tumatakbo, which is yun nga, kailangan nating kilatisin. Kilatising maigi ang kanilang pagkatao at qualifications. Huwag na ulit tayong magpapabudol, which is, yan talagang pinaka-importante. So, by this time, kilala na natin yung mga mambubudol, di ba? And then, ito tuloy ko, sabi ni Sir J, inaanyayahan ko kayong panoorin, which is ito, nakakaanos talaga siya. Alam mo yung natouch talaga ako doon. Hindi man akin yung kanta, of course, pero in-upload ko kasi, so, parang every time kasi na napakikinggan ko to, parang naging inspiration din kasi sa akin ito, tong kantang to. So, yun, sabi nga niya dito, at pakinggan ng awiting ito para higit nating what's this? Hindi ko masyadong mabasa. Siguro ano to? Mamili siguro. Yeah, mamili ang magiging, or higit nating mapili siguro ang magiging leader natin sa susunod na taon. So, manatiling nakatutok sa SMNI, which is yes, I recommend SMNI kasi sila lang naman yung nagbabalita ng totoo para sa malaya at makatotohanang balitaan, talamitan at talakayan. So yeah, I salute Sir J. Bata pa lang ako, napapanood ko na talaga siya. Kasama niya dati si Mel Tiangco. So I know si Sir J talaga tapat siya, at saka alam ko talaga na yung support niya sa mga Duterte is talagang walang hindi mo siya maiko-compare yung katapatan niya. So, even before pa, ako talaga, saludo ako kay Sir Jason, sa kaya yung feeling ko kanina is like, oh wow, parang nakita yung video na in-upload ko, ganyan. Although, hindi naman ako gumawa niyan, pero alam mo yun, the mere fact na na-upload ko siya at napansin ni Sir J, that's actually for me, it's an achievement already. So, yun. Tapos yun nga, at hindi po ako nagsasawa talaga na pakinggan pa ulit-ulit tong kantang ito. Tsaka yung teachings ni Pastor Kibuloy dun sa last part niya, talagang naiiyak talaga ako every time na napapakinggan ko yung last part nun. And hindi man ako taga KOJC, pero I respect all religion din kasi. So yeah, so ganun ako ka-emotional. So once again, Sir J, sana mapanood mo tong video na to. Thank you so much po, at ni-repost nyo po ito, at para maging aware din yung mga tao na this time around mamimili na po tayo ng totoo na magsisilbi sa bayan, na huwag na po tayo mapapabudol. Please lang po, yung mga taong bayan, mga Pilipino, please lang po, magising na po tayo this time. Kung mas marami pa rin tayong boboto dun sa mga totoong naglilingkod sa bayan, kahit anong gawin po nilang pandaraya, hindi po rin po sila magtatagumpay. Once again, kagaya ng mga pinananawagan din ng mga banateros at iba pang mga DDS vloggers na gawin mo ulit natin yung ginawa natin kay Pangulong Duterte before, na landslide talaga, even kay VP Sara, diba? Talagang siya ang nangunguna, nalampasan pa niya ang boto ng presidente, diba? So yun po. So thank you so much once again Sir Jason at thank you din po kay Mrs. Stephanie na kumanta nito, at of course yung mga taga SMNI po, and sana po
yung mga iba po pong subscriber, yung mga bago pa lang po sa channel ko, please po, manood po kayo sa SMNI lang po ng balita. Huwag po kayong manood sa mga bias na mainstream media. Parang awan nyo na po kasi sila lang talaga, ang SMNI lang po ang nagbabalita ng totoo. So, yun po at yun po ang pinagdadasal ko din po. Sana po ay maging strong pa po si Pastor Kibuloy at nakikisimpatya po kami. Ako po personally sa mga taga KOJC po at bilib na bilib po talaga ako sa tapang nila. Ito po kasing video na ito po talaga yung nagpapakita kung gaano inabuso ng gobyernong Bangag ang mga taga KOJC at kahit yung ibang mga Pilipino pa rin. At ang KOJC po, sa paniniwala ko, sila po ang nagmulat or naging daan po para malaman po natin kung ano po talaga ang totoong hangarin ng Bangag na administrasyon. So, yun po. Thank you po at meron pa po akong last part ng video ko. So, ito po, ipapakita po natin dito sa interview or dun sa portion ni Attorney Sal. Ito naman po, mula po sa mga pamilya Duterte, mag-switch po muna tayo ng ibang pamilya. Umaasa si Senator Nancy Binay na kakausapin ng kanyang kapatid na si Makati Mayor Abby Binay ang kanyang asawa na umatras na lang sa pagkakandidato bilang alkalde ng Makati para ibigay ang pagkakataon sa senadora. Hinimok naman ni dating Mayor Junjun Binay ang brother-in-law nito na wag nang tumakbo at respetuhin ang desisyon ni dating Vice Presidente Jejomar Binay na si Nancy ang tatakbo sa pagka-alkalde. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Wala nang atrasan to. Buo na ang desisyon ni Senator Nancy Binay na tumakbo bilang alkalde ng Makati City matapos siyang naghain ng kandidatura sa unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Kasama ng senadora sa paghain ang kanyang running mate at tatakbo sa pagka-vice-alkalde na si dating Congressman Monsur del Rosario. Isa sa mga plataporma ni Senator Nancy ay ang pagpapatuloy aniya ng mga nasimulan ng kanilang ama na si dating Vice Presidente Jejomar Binay sa Makati. Sikat ang Makati sa pagpo-provide ng basic services sa mga constituents. So yun yung kumbaga i-enhance natin at pagagandahin. Para naman kay Del Rosario, very good ang tandem nila ng senadora. Very good tandem. I mean, I've never seen a person I've worked with who has the sincerity and humility to really serve people that really deserves to be served. I've worked with so many people already. I've campaigned with so many people. But being with Senator Nancy keeps my feet on the ground. Prioridad ng dating Olympian ang mga programang sports at pangkalusugan sakaling pala rin sa susunod na halalan. Naging emosyonal naman si Senator Binay nang tanungin patungkol sa hiling ng kanyang kapatid na si Makati Mayor Abby na wag na siyang tumakbo sa pagka-alkalde sa nasabing lungsod. Inaasahan kasi na makakalaban ng senadora sa eleksyon ang asawa ng mayora na si Congressman Luis Campos. Well, at the end of the day, parang moot and academic na yung apila ng aking kapatid dahil nag-file na, well, this is it. I have filed, I am running for mayor. But for me, at the end of the day, ate pa rin niya ako, di ba? Magkapatid pa rin kaming dalawa. Naiyak na naman ako. Wala eh. Parang walang puwang para makapag-usap kami. So, malungkot, di ba? Pagbibigay din ng senador na hindi sila mag-aaway ni Mayor Abby. Pamilya pa rin kami, di ba? And mas maging ibabaw yung pagiging pamilya namin. Sa akin, hindi ko kalaban ng kapatid ko. Walang Abby Binay sa balota. So, hindi kami magkaaway. Hindi sinasantabi ni Senator Nancy ang posibilidad na kausapin ni Mayor Abby ang kanyang asawa na wag nang ituloy ang kanyang kandidatura sa pagka-alkalde. Para naman kay dating Mayor Junjun Binay, dapat suportahan na lang ni Mayor Abby ang kanilang ate. The request now goes to Ate Ab, since she's running for Senate, and she's receiving all our support for her bid to get that Senate slot. So sana supportahan naman niya si Ate Nancy naman niya.
Ayon pa kay Junjun na nakaraang taon pa nang sinusubukan ni Senator Nancy na kausapin ang kampo ni Mayor Abby para maiwasan aniya ang ganitong sitwasyon na magkakalaban-laban silang magkapamilya sa eleksyon. Nagkaroon aniya ng pagpupulong pero hindi na ito nasundan. May pakiusap naman si Junjun sa kanyang brother-in-law. Well, first of all, si Luis is my brother-in-law, di ba? I mean, hindi naman siya binay, di ba? So, hindi naman din siya mananalo ng position niya kung hindi din dahil nakapangasawa siya ng isang binay. So, sana respetuhin niya yung desisyon ng father namin na si Vice President Binay, na ang desisyon ng father ko na siya talagang nagsimula ng progreso dito sa Makati, na si Ate Nance ang pinili niya na lumaban para dito sa Makati. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumhal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Ayan nga, Attorney Sal, nagkakaroon na ng mga parang division sa mga magkakapamilya kasi sila mismo ay tumatakbo sa mga posisyon na yan, gagaya po ng mga pamilya Binay. Ano po masasabi ninyo dito, Attorney Sal? Unang-una, nagpapakita lang nga matatakaw. Matatakaw sa kapangyarihan. Gustong manatili sa kapangyarihan niya. Pangalawa, Tama. yung sinasabing away na yan, ang resulta niyan, Binay pa rin ang lalabas. Hindi ko maintindihan itong taga mga Makati na ilang dekada na kayo na napasa ilalim dyan. Wala na bang ibang po pwede tumakbo dyan? Kailangan suriin nyo kasi ang history. Nako, kung pwede lang ako magsalita rito Ay, nako. Pag-aralan yung maigi kung saan nagsimula yung na nagpalaki ng pangalang yan, kung saan siya galing. Kasama namin yan dati. Suriin nyo, saan pa nanggaling yan? At nasaan sila ngayon? Para makita nyo kung anong diferensya. Sa tingin niyo po, Attorney Sal, may pagkakahalintulad din ba sila sa mga pamilya Duterte? Dahil po yung mga Duterte, matagal din pong nanungkulan sa Davao. Malayo. Kasi ang mga Duterte, nagsimula sa mahirap pa din. Yung sinasabi mong isa, nagsimula sa mahirap, ubod na ng yaman ngayon. Yun ang kaibahan. Correct. Tamang-tama. Ayan. So, yeah. So, yun yung naging opinion ni Attorney Sal, which is true naman, mga kapatid. Ang mga Duterte, makikita mo, simple pa rin sila hanggang ngayon. Yung simple life nila, ganun pa rin. As I always say din, naman na talagang never or hindi nangurakot ang mga Duterte. Kumbaga, nanilbihan lang sila. Tsaka, makikita naman natin, obviously, di ba? Ganun pa rin naman yung lifestyle nila. Wala naman nagbago sa tagal-tagal ni Tatay Digong na umupo as mayor sa Davao. Makikita naman natin, di ba, napakasimple lang. At saka, you know what, guys, if you want to know more, ang mga banateros, they are very vocal, to be honest, kasi I always watch them. Tapos sinasabi talaga nila lahat kung gaano kasimple ang mga Duterte. So, yung mga issue sa kanila na kesyo kurakot or something like that. Alam mo, mga baliw lang talaga yung mga nagsasabi ng ganon. And so, parang ma-illusion sila, which is, hindi naman yun ang totoo. Kumbaga, pinaniniwala nila yung sarili nila na ganitong mga Duterte, corrupt ang mga Duterte, pero naku naman, tignan nyo naman yung lifestyle ng mga Dutertes ngayon. Napakasimple pa rin, despite the fact na ang tagal-tagal na nilang namuno. So, yun. So, saludo ako sa mga Dutertes, kaya talagang sila lang talaga yung totoong nagsisilbi sa bayan. So, dapat talaga makabalik na ulit ang mga Duterte sa sa presidency. Kailangan talaga maka-elect tayo ng isang Duterte ulit para maging Pangulo ng Pilipinas, para iayos lahat ng mga sinira nitong bangag na administrasyon. So, apart from that, mga kapatid, meron pa akong isang video, yung namang anak ni Kong Pulong. Tignan natin. Naghain ng kandidatura para sa pagkakonsihal sa Davao City ang anak ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Samantalang wala pang desisyon ngayon ng mambabatas kung tatakbo ulit sa national position. Narito ang balita ni Jane Domingo.
Sa nagpapatuloy na filing ng Certificate of Candidacy sa lungsod ng Davao, sinamahan ni 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kanyang anak na si Rodrigo Rigo Duterte II sa paghain nito ng kanyang COC upang tumakbong konsehal sa unang distrito ng Davao City. Di akong anak, akong yubanan si Rigo. Nidagan sa nilansar siya pagkakonsehal sa unang distrito. Sa naging panayam sa nakababatang Duterte, sinabi nito na wala pang pinal na desisyon para sa pagtakbo nito sa darating na halalan. Anya, pag-uusapan pa ito ng kanyang pamilya at ilalabas niya ang desisyon sa pagtakbo matapos silang mag-usap ng kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte, kapatid na si Vice President Sara Duterte at ng kanyang kapatid na si Mayor Sebastian Duterte. Pag nahuman ang storya namo nila Mayor Rudy, Vice President Inday ni Mayor Basti, mag-meeting man may karong taod-taod. Anytime within the week yun. Pero sa position, wala pa ko ka... So anong advice po for your son? Ngampanya tarong para butuhon siya sa mga Davaoenyo. Plaster niya iyang ipresenta yung plataporma de gobyerno sa iyang mga plano sa Davaoenyo. Iya ipakita karong kampanya. O amo pastoryahan pamilya. Ayon sa mambabatas, kailangan upuan o pag-usapan pa ang pagtakbo sa national possession at mayroon pa namang iilang araw bago mag-ikawalo ng Oktubre. So amo pastoryahan pamilya kung unsa gyud mahibal-an na ninyo. Hangtod October 8 ra man itong filing. Nagpasalamat din ito sa mga Davaoenyo para sa patuloy na pagsuporta at paniniwala nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Para sa mga Davaoenyo, daghang salamat sa kanunay ninyong suporta sa amo ang pamilya. O antos lang tagamay. Total dili man forever gyud ang kaning pamulitika o kaning panggobyerno, di man ka forever makalingkod diha. Moabot ra gihapon imong panahon nga munaog ka. Kunya ang katong walay na o dili adunahan karon makadawat na pud og grasya karon pila ka adlaw. Mag-antos rami mga Davaoenyo. Payo nito sa kanyang anak na sasabak sa politika na maalagaan nito ang kanilang kasalukuyang henerasyon para sa seguridad ng kanilang hinaharap. Naot no, wala pa man kadaog pod pero dapat maatiman pod niya katong ihang generation karon para security pod sa ilang mga umaabot nga anak ug mga apo. Total kita naman niya 5 years naman sa sigig tuyok para sa akong opisina sa mga barangay. Kita niyang kapait ug kalisod sa mga tao. So hinaot nga i-continue niya ang labi na kanang serbisyo nga pangmedikal mga anak iyang tabangan ng mga tao kay sama sa konsulti sa iya ang utang kabubuton sa pamilyang Duterte sa mga Davaoenyo di yun mabayran. So ang amo lang ikauli gid sa ilaha og tagagigayon ng serbisyo para sa Davaoenyo. Samantala sa ikalawang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy ay wala pa ring nagpapahayag ng pagtakbo para sa posisyon ng City Mayor at Vice Mayor para sa lungsod. Nag-uulat para sa Pilipinas Kong Mahal, Jean Domingo, SMNI News. So, yun. Yun yung, yung last part ng ating upload ngayon. Medyo ang haba na ngayon yung na-consume natin na oras. Hindi ko na masyadong haban, pero for sure naman, 'di ba? Magbigay lang ako ng comment diyan sa last part na 'yan. For sure naman, syempre mananalo yung apo ni Pangulong Duterte. Sana nga lang kung sakali lang naman na makapag-suggest lang, 'di ba? So, kung sakaling si Pangulong Duterte sana ang tatakbong mayor ulit, like yung parang naging opinion din natin ni Boss Dada kanina yon nung nanonood ako sa kanya yung sa live niya. Yun yung naging comment ko doon na sana kung si Tatay Digong ang vice president niya yung apo sana niya or basta kahit sino pa sa mga Duterte. And then sana meron din tayong isang Duterte man lang, kahit isang Duterte man lang sa Senado. And then of course yung sa Congress meron din dapat yung parang ganon, parang kailangan na ano sila lahat may pwesto sila sa national and local, and for sure naman mananalo naman yung anak ni Kong Pulong dyan sa Davao, for sure yan. Kahit sabihin natin na first timer siguro niya, I'm not quite sure, but Tatak Duterte na kasi ang Davao eh.
And we all know, ako, hindi naman ako from Davao, but of course, alam na natin yan, na talaga sila ang nagpabago ng Davao. Malaki talaga yung naging improvement ng Davao mula nung si Tatay Digong tsaka mga anak niyang humawak ng Davao. So, yun. Yung last part natin, magiging light lang. Papakita ko lang yung picture na nakita ko kanina, and alam naman natin na kumakalat ito sa social media right now kasi siya, parang naalala ko tuloy yung mga times na nasa province pa ako. So, let me just grab it. 1 second. So, heto na guys, na nakita ko dun sa post, dun sa Facebook ng mga supporters ni Mayor Baste. So, as you can see, it's a happy family. So, nakakamiss tuloy yung ganito, yung mga anak, yung sabi kanina ni Boss Dada, natawa ko sa kanya na parang ginising ba si Pangulong Duterte dito, which is, alam mo yun, makikita mo talaga na napakasimple ng nila, pamumuhay nila until now. And ayun, nakakamiss din yung mga lumaki ng probinsya. Nakaka-relate po kayo dito, mga kapatid, at nakakatuwa silang tignan na binulabog pa nila si Tatay Digong at saka yung Magic Kulambo. Parang alam mo yun, yung mga gumagamit ng kulambong before. I know makaka-relate po kayo dito. So yun lang yung pang wrap up ko na pang good vibes natin, na until now makikita natin kung gaano nila kamahal si Tatay Digong, and of course marami naman po tayong nagmamahal, hindi man po natin sila kadugo, pero by heart kasi we can feel it, yung mga talagang nagmamahal kay Tatay Digong. Isa na ako doon. So yun lang yung pang wrap up ko guys, and until next time again. And eto, natuwa lang talaga ako nung nakita ko to at kumalat ulit sa social media. So that's everything for today mga kapatid, and thank you so much for watching. Bye! So that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe News ko po RD. Please like and share, and don't forget to hit the notification bell. Thank you.